Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana okay lang. Long weekend pala mga kwatsero sa Lunes. Pero hindi tayo uuwi ng Mindanao kundi bibisitahin natin yung mga kambing natin dito sa farm sa Luzon. Almost 1 year na din kasing hindi ko nakita ang aking mga kambing mga kwatsero. Kaya excited na akong makita sila. Malayo pa lang ako mga kwatsero ay naririnig ko na yung ingay nila. Alam kong gutom na sila kaya binigyan ko na sila ng dahon ng saging at etong malunggay. Ito nga pala si Titang, anak ni Flower. At ito naman si Flower. Tapos yung nakaitim ay si Banyos. Matataba at magaganda yung pangangatawan nila mga kwatsero. Kaso nitong summer na nagdaan, walang mga talahib sa bukid kaya sila ngayon ay nangayayat. Umalis na din pala kami sa bukid dito mga kwatsero kaya binaba na namin ang aming mga kambing dito sa bayan. First time nilang umapak sa semento mga kwatsero at naghahanap kami ng mga talahiban dito sa loob ng subdivision. Makikita naman sa itsura nila mga kwatsero na hindi sila komportable dahil hindi sila sanay sa ingay ng tricycle ng sasakyan kaya sila ay tumatakbo sa tuwing may dumadaan na sasakyan o motor. Sa bundok kasi kami nakatira dati mga kwatsero na walang accessible na daang tao lamang. Kaya lahat ng mga farm animals namin mga kwatsero ay hindi sanay sa maiingay na lugar. Subalit, kailangan na nilang masanay sa mga sasakyan mga kwatsero kasi iuuwi na namin sila sa Mindanao. Kaya, meron pa kaming 7 araw para pagandahin ang kanilang mga pangangatawan. Kailangan kasi nasa kondisyon sila bago ibiyahe pa Mindanao. Bumagsak kasi talaga yung pangangatawan nila mga kwatsero. Sa 2 buwan na tag-init, talagang walang mga talahib sa bundok. Sunod namin inilabas si Banyos para siya naman ay makakain ng damo. Ang mga kambing mga kwatsero ay natural na social animals. Kaya kailangan intindihin yung kanilang mga ugali at kailangan aralin isa-isa ang kanilang mga karakter. Dahil pag kilala mo ang bawat isa sa kanilang mga kwatsero, malalaman mo agad kung ano ang nais nila. O di kaya kung ano ang problema. Iba-iba kasi ang ugali ng mga kambing mga kwatsero. Parang mga anak nyo na rin sila. May topakin, may masungit, merong jolly, may makulit, may iyakin, parang ikaw, may sweet, parang ako. Kaya subukan mo akong ibigin, tiyak, hindi ka magsisisi. Habang nandito kami sa circle mga kwatsero ay merong lumapit na 2 matanda at sinabi nila na dalhin daw sa parang etong mga kambing namin kasi marami daw damo doon. At siyang tunay nga mga kwatsero. Pistang bayan yung aming mga kambing dito. Yung mithiin namin na 1 linggo ay magiging kondisyon na yung katawan ng mga kambing namin mga kwatsero ay ay masusungkit namin iyon. Sa dami ba naman ng mga damo rito? Inabutan na nga kami ng tanghalian dito mga kwatsero kaya nag-decide na kaming umuwi na. Habang kami ay naglalakad, maraming nakatitig sa kanila mga kwatsero dahil nagugulat sila sa sobrang laki ng mga kambing namin. Anglo-Nubian po kasi mga kwatsero si Flower at si Banyos. Pang dairy at meat type sila mga kwatsero. Nasa 30,000 pataas itong mga kwatsero depende sa linyada at kulay. Yung iba nasa 200 to 400,000 pesos ang isang kambing. Kaya mabigat sa loob ko na katayin sila. Dahil alam nyo ba kung magkano ang pamasahe papuntang Mindanao mga kwatsero? Nasa 15,000 pesos ang bawat isang kambing. Pero baka si Banyos at si Flower na lang ang uuwi ng Mindanao mga kwatsero. Kasi si Titang may nagkakagusto dito sa kanya. Baka daw bilhin sa linggo. Ay para sa akin nanho, mabuti para may pangdagdag sa pamasahe ni Banyos at ni Flower. At sa Mindanao na lang kami ulit magpaparami ng kambing. At dahil tanghalian na mga kwatsero, kami ay kumain sa isang restaurant na merong makulit na pusa. Kung mura lang ang pamasahe papuntang Mindanao Miming ay talagang isasama kita pa uwi. Inaabangan niya kasi itong tinik ng isda mga kwatsero. Kaso baka allergy siya dito. O di kaya magalit ang amo niya sa akin. Gusto ko tuloy siya iuwi